King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1384. Kilala kita. Kung makukuha natin itong ancestral artifact fragment na naglalaman ng time energy, madali nating maisantabi ang ancient god seal pansamantala. Ang mukha ni Yu Heng ay kumikinang sa pananabik at pagkabalisa. Nagkatinginan ang tatlong half-step god lords. Bagamat may pagkakaiba sila, naiintindihan nila si Yu Heng. Nang malaman nilang narito ang fragment ng ancestral artifact, ang tatlong half-step na god lords ay natigilan, dahil hindi nila akalain na makakakita sila ng ganoong maalamat na bagay. Tulad ng alam ng lahat, sa ancient desolate realm of gods, ang mga divine weapon ay nasa mainstream. Sa madaling salita, mga divine artifact. Ang mga artifact na ito ay mula sa substandard na kalidad, mababang kalidad, average na kalidad, hanggang sa pinakamataas na kalidad. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang pinakamataas na kalidad ay ang pinakamataas na kalidad na maaaring makamit ng isang divine weapon. Kahit na ang karamihan sa rank 9 ancient gods at half-step god lords ay hindi nagkaroon ng pinakamataas na kalidad na mga divine artifact. Gayunpaman, ang pinakamataas na kalidad na mga divine artifact ay hindi talaga ang pinakamataas na kalidad na mga divine artifact sa ancient desolate realm of gods. Ang pinakamataas na kalidad na mga artifact ay ang mga ultimate ancestral artifacts. Gayunpaman, ang ancestral artifacts ay isang alamat lamang. Napakabihirang nila kaya binanggit sila kasama ng 8 Great God Eyes at God Kings. Tulad ng 8 Great God Eyes, ang bawat ancestral artifact ay natatangi. Ang ancestral artifacts ay nagmula sa panahon ng 10,000 ancient races, at ang kanilang mga kapangyarihan at kakayahan ay hindi isang bagay na kayang unawain ng mga tao sa kasalukuyan. Nakikita lamang ng mga eksperto sa mga susunod na henerasyon ang mga markang iniwan nila sa mga aklat ng mito at alamat. Umiral sila sa pinaka-nakasisilaw na panahon ng 10,000 ancient races. Noong sila ay umiral, ang numero unong lahi ng 10,000 ancient races, ang ancient races ay nangibabaw sa 10,000 lahi, buong pagmamalaking nakatingin sa mga kagubatan, at sino ang maglalakasloob na hamanin sila. Noong sila ay umiral, ang nakasisilaw na sibilisasyon ng Heaven's Legacy Race ay kagagaling lang sa labas ng universo at kinasusuklaman ng katutubong 10,000 lahi. Noong sila ay umiral, ang Light Race ay dahan-dahan pa ring naglalakbay sa panahon, na lumalampas sa mga hangganan ng mundo. Sa kanilang panahon ng kaluwalhatian, 9 na sinaunang Golden Crows ang lumipad sa kalangitan, sinunog ang lupa at nagdulot ng kapahamakan sa 10,000 lahi. Sa kanilang panahon ng kaluwalhatian, pinakawalan ng Destruction Dragons ang kanilang Destruction Dragon Breath at sinira ang sibilisasyon pagkatapos ng sibilisasyon, dimensyon pagkatapos ng dimensyon. Sa panahon ng kanilang kaluwalhatian, ang 8 Great God Eyes ay hindi pa rin lumipas. Ancestral Artifacts. Nakasisilaw na pag-iral mula sa panahon ng 10,000 ancient races, at ngayon ay ang panahon ng 8 Great God Eyes. Ang ancient god Jalsi ay may malayong tingin sa kanyang mga mata. Ang kasalukuyang panahon ng 8 Great God Eyes ay makapangyarihan at umuunlad pa rin at ang fan universe ay napakawalang hanggan pa rin, ngunit ang mga eksperto ng ancient desolate realm of gods ay nakadama pa rin ng ilang pananabik para sa panahon ng 10,000 ancient races. Sa panahong iyon, umiral pa rin ang lahat ng 10,000 ancient races, hindi tulad ngayon, kung saan sila ay extinct na o nagtatago. Ang huling ancestral artifact ay lumitaw ilang daang milyong taon na ang nakalilipas. Naaalala ko na pinahintulutan nito ang may hawak na maging isang God King, isang pag-iral na maaaring tumayo sa isang pantay na antas kasama ng 8 Great God Eyes. Sabik ng Ancient God Eyes Jade. Bawat ancestral artifact ay natatangi. Sa panahon ng 10,000 ancient races, tanging ang napakataas na ranggo ng mga lahi tulad ng Ancient Race, ang Ancient Shaman Race, o ang Light Race ang nakagawa ng ancestral artifacts. Ang mga ancestral artifact ay kasing bihira ng 8 Great God Eyes ngayon. Ang ancestral artifacts ay hindi isang bagay na maaari nating taglayin, ngunit ang isang fragment ng ancestral artifact ay maaaring lumikha ng isang God Lord, isa na maaaring tumayo sa kanilang mga kapantay. Bahagyang sinabi ni Yu Heng. Ang ancestral artifacts ay ang pinakamataas na pag-iral tulad ng God Eyes, kaya hindi maaaring magkaroon ng maling akala ang isa tungkol sa kanila.
Gayunpaman, sa harap nila ay isang fragment ng ancestral artifact. Kung nangyari ito sa labas ng mundo, ito ay magpapadala ng lindol sa ancient desolate realm of gods at naging sanhi ng hindi mabilang na mga paksayon at transcendent na nilalang upang labanan ito. Kung mayroon akong fragment ng ancestral artifact, maaari kong hamanin ang isang God Lord at manalo pa ako. Ang ancient God destruction flow at ang iba pang kalahating hakbang ng mga God Lord ay natukso lahat. Nagsimulang magugat ang kasakiman sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, sa isang fragment ng ancestral artifact, ang isa ay karaniwang ginagarantiyahan na maging isang God Lord, at may pagkakataon pa na maging isang natatanging God Lord. Kapag ang isang tao ay nagtataglay ng ancestral artifact, ang isa ay hindi magagapi laban sa mga kapareho ng ranggo at maaari pang talunin ang mga nasa mas mataas na antas. Hindi na kailangang banggitin ang halaga ng fragment ng ancestral artifact, kahit na ito ay isang time-low ancestral artifact fragment. Kailangan na nating pag-usapan ang plano natin. Pinutol ni Yu Heng ang kanilang pagmumuni-muni. Plano. Ang tatlong half-step na God Lords at ang iba pang dalawang ancient God ay natigilan sa gulat. Sa walang katulad na kayamanan sa harap nila, ang grupo ay biglang nagkaisa. Tulad ng para sa Ancient God Seal at sa kanilang orihinal na plano, ganap na nilang nakalimutan ang tungkol dito. Natural na makikita nila na, kung ang isa o dalawang kalahating hakbang na God Lords ay pumasok, ang fragment ng ancestral artifact ay magbibigay sa kanila ng isang mabagsik na pambubugbog. Kailangan nila ng isang plano upang madiskarteng makuha ito. Hahaha, ito ay isang hindi kapanipaniwalang bihirang pagkakataon. Ibinaling ni Yu Heng ang kanyang tingin sa malaking labanan sa pagitan ng fragment ng ancestral artifact at ng moth larvae mother hive. Ang locust moth mother ay hindi malakas sa sarili nitong, ngunit ito ay nag-specialize sa pagpaparami, mga taktika ng wave, at mahabang kampanya. Ang lumulutang na moth larvae mother hive na iyon ay walang katapusang gumagawa ng mga insekto. Sa simula, ang pugad ay pangunahing gumawa ng dalawang uri ng mga insekto. Lumilipad ang kumikinang na oras at ang mga nakabaluti na insekto. Ang dalawang uri ng mga insekto ay patuloy na namamatay, at ang pugad ay patuloy na gumagawa ng higit pa. Ngayon, ang pugad ay gumagawa ng pangatlong uri ng insekto, isang matabang pilak itim na insekto na may katawan na parang bar aisles. Ang pilak itim na insektong ito ay walang kakayahang lumaban. Ito ay sinadya para lamang sa pagkolekta at pagdadala. Whoosh! 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 Ang mga silver itim na insekto na ito ay nang-alap ng mineral at mga halaman mula sa nakapalibot na lugar, nilamon ang mga ito sa kanilang mga tiyan, at pagkatapos ay dinala sila pabalik sa pugad. Ang locust moth mother, sa tulong ng mga mapagkukunang ito, ay halos walang katapusan na nakagawa ng higit pang mga inapo. Para sa kadahilanang ito, gaano man karaming mga insekto ang namatay, ang pugad ay maaari pa ring gumawa ng mas maraming kumikinang na langaw at nakabaluti na mga insekto, tulad ng paggamit ng mga gamo-gamo upang mapatay ang apoy. Thirst, thirst. Daan-daang milyon na ang namatay. Ito talaga ang ikasampu na ranggo na locust moth race, sanay sa mga taktika ng alon. Anumang lahi na bahagyang mas mababa sa ranggo ay hindi magagarantiyang makakamit ang gayong epekto. Ang tatlong half-step na God Lords of Ancient Soul Hall ay nanunood lang mula sa gilid. Si Yu Heng ay nagmamasid din sa labanan. Naghihintay sila ng tamang sandali, para maubos ng locust moth race ang origin energy ng ancestral artifact fragment para makaalis sila at kunin ito para sa kanilang sarili. Ang pinakamagandang resulta ay para sa magkabilang panig na malubha ang sugat. Kasabay nito, nagsimulang umalis si Zhao Feng at ang tatlong miyembro ng Giant God Race. Ang kanilang layunin ay hindi ang fragment ng ancestral artifact, ngunit ang maraming mahahalagang mapagkukunan sa paligid ng sinaunang kuta. Tara na, lahat, huwag masyadong lumayo sa isa't isa. Sabi ni Xin Wuang. Swish, swish, swish. Ang pangkat ng apat ay nagsimulang lumipat patungo sa sinaunang kuta. Gagong langaw. Ang matandang space-time-infused voice ay halatang naiinis at medyo pagod din. Buzz. Ang enerhiya ng strands of time ay dumaloy palabas ng sinaunang kuta at patungo sa grupo. Biglang, ang grupo ni Zhao Feng ay biglang naging napakabagal na parang gumagalaw sila sa putik.
Ang bawat galaw ay ginawa lamang sa matinding kahirapan. Anong malakas na enerhiya ng oras? Ang mga miyembro ng Giant God Race ay nagpakalat ng divine power upang labanan, ngunit ito ay lubhang nakakapagod. Napakaraming divine power ang kinailangan upang labanan ang enerhiya ng oras, at ang epekto ay hindi rin ganoon kaganda. Subukan ang aking Chaos Origin Divine Power. Si Zhao Feng ay nagpalipat-lipat ng kanyang sariling divine power upang labanan ang pagsugpo sa enerhiya ng oras. Ang Chaos Heaven Void Origin Technique ay lubos na mapagparaya at maaaring sumaklaw sa aking mga uri ng layunin, na ang Space Intent ang nagsisilbing pangunahing layunin. Sa sandaling nalinang sa isang tiyak na antas, ang Chaos Heaven Void Origin Technique ay nagkaroon pa nga ng pagkakataon na kainin ang iba't ibang uri ng enerhiya. Buzz. Inilipat ni Zhao Feng ang Chaos Origin Divine Power, at agad niyang naramdaman na gumaan ang kanyang katawan. Ang kanyang mga pagsisikap ay malinaw na mas epektibo kaysa sa Ancient God Resplendences o Ancient God Thundermounts. Gayunpaman, ang dalawang Ancient God ng Giant God Race ay hindi sumuko. Boom! Boom! Sa nakakasilaw na mga kislap ng puting liwanag, silang dalawa ay nagbagong anyo sa mga higanteng 1,000 talampakan ang taas. Matapos ay activate ang kanilang mga bloodline, ang dalawa ay malinaw na mas lumalaban sa enerhiya ng oras at hindi mas mababa kay Zhao Feng. Para naman kay Xin Huang, hindi siya naging higanti. Ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit habang ang kanyang katawan ay pumutok sa mahinang alon ng enerhiya ng isang batas. Swish! Biglang gumaan ang kanyang katawan, at maaari siyang lumipad sa himpapawid at mag-iwan ng blur sa kanyang likuran. Gaya ng inaasahan sa isang reincarnated na Godlord. Matapos maunawaan ang isang batas, nagiging mas madaling labanan ang enerhiya ng oras. Sabi ni Zhao Feng sa kanyang sarili. Habang tumataas ang cultivation ni Xin Huang, nabawi niya ang higit at higit na kapangyarihan mula sa kanyang huling buhay, kasama ang kanyang Godlord intent at ang kanyang pag-unawa sa mga batas. Si Xin Huang ay agad na naging pinakamabilis na miyembro ng grupo. Lumipad siya pasulong at inagaw ang isang Moonlight Sky Bamboo. Partikular niyang pinipili ang mga item na may pinakamataas na halaga. Ayaw mahuli ni Zhao Feng, kaya bigla siyang sumabog na may time intent. Ang ibabaw ng kanyang Chaos Origin Divine Power ay biglang nagsimulang kuminang na may misteryosong liwanag. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng ganap na pagsasanib sa kanyang time intent, ang lakas ng Chaos Origin Divine Power ay lubhang nadagdagan, at nakita niyang mas madaling labanan ang time energy. Naramdaman pa ni Zhao Feng na ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay sumisipsip ng ilan sa enerhiya ng oras sa labas ng mundo. Ito ang lumalamon na katangian ng Chaos Origin Divine Power. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Naalala niya na ang Chaos Origin Divine Power ay karaniwang kailangang maabot ang ika-4 na antas bago ito magkaroon ng ganitong epekto. Ang paglamon ay upang sumipsip ng enerhiya ng isa pa upang mapalakas ng isa ang sariling Chaos Origin Divine Power, na nagpapahina sa isang panig habang pinapalakas ang isa. Madaling makita ng isang tao ang kalamangan na ibibigay nito sa labanan. Kapag ang aking Chaos Origin Divine Power ay umabot sa ika-4 na antas, 100% sigurado ako na maaabot ko ang rank 9. Nagsimulang sumipsip ng time energy si Zhao Feng. Ang nakapalibot na enerhiya ng oras ay halos solid, at ang kanyang Chaos Origin Divine Power na nasa tuktok ng ika-3 antas ay maaari lamang sumipsip ng kaunti. Ang prosesong ito ay nagpapataas din ng pangunawa ni Zhao Feng sa time intent. Siyempre, hindi nakalimutan ni Zhao Feng na magtipon din ng mga mapagkukunan. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw, gayunpaman, ang pangunahing puwersang nagtitipon. Isang kakaibang lamad ng liwanag ang lumitaw sa katawan nito, na lubos na nagpapabuti sa kakayahan nitong labanan ang time intent. The Heaven's Legacy Cat, tunay na banal. Parang may kakayahang kontrahin ang mga kakayahan ng ibang lahi. Napaisip si Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng bilis, ang munting pas ang magnanakaw ay kapantay ni Xin Huang. Inilabas din ni Zhao Feng ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang bloodline ng Destruction Dragon ay mayroon ding tiyak na antas ng paglaban sa enerhiya ng oras. Sa usapin ng lakas tao at bilis, natural na may kalamangan ang panig ni Zhao Feng.
Sa kabutihang palad para sa grupo ng Giant God Race, si Zhao Feng ay hindi masyadong lumabis. Siya ay partikular na nakatuon sa pagkuha ng mga mapagkukunan na wala pa siya. Ang mga kayamanan na pag-aari na niya tulad ng Moonlight Sky Bamboo ay maaaring maduplicate ng kanyang God Spiritual Eye, kahit na ang halaga ay medyo malaki. Kaya, hindi susubukan ni Zhao Feng ang anumang mga mapagkukunan na mayroon siya kahit kaunti, at ang munting pas ang magnanakaw ay mahigpit ding sumunod sa pamantayang ito. Sa ibabaw, tila ang Giant God Race ay may mas masaganang ani. Nakita ni Xin Huang na si Zhao Feng ay maawin at nagpapasalamat. Makalipas ang kalahating araw, natapos ni Zhao Feng at ng Giant God Race ang kanilang ani. Nakuha ng Giant God Race ang napakaraming mapagkukunan. Sa napakalaking halaga ng mga mapagkukunan na ito, ang pagkakataon na mabuhay muli ang Giant God Race ay tumaas ng kaunti. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay nakaramdam ng saya at kasiyahan. Nagkalkula si Zhao Feng sa kanyang isip, habang pinaplano niyang gamitin ang napakaraming mapagkukunan na kanyang nakalap upang bumuo ng sarili niyang pangkat sa Ancient Dream Realm. Kayong mga tao at Giant God Race na mga miyembro, kung hindi dahil sa mga pag-atake nitong Locust Moth Mother, hindi kayo magtatagumpay. Isang galit na boses ang nagmula sa fragment ng ancestral artifact. Si Zhao Feng at ang iba ay natulala, ngunit hindi nila ito maitatanggi. Kung gagawin nila, ang fragment ay maaaring gumamit ng isa pang time stop, at silang lahat ay walang kapangyarihang lumaban. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Zhao Feng at nagsimulang kumpas. Heaven's Legacy Race. Kilala kita, ang pagkikristal ng katalinuhan ng Heaven's Legacy Race, na kayang makipag-ugnayan sa lahat ng bagay sa mundo. Agad na nakilala ng fragment ng ancestral artifact ang background ng maliit na magnanakaw na pusa. Meow meow. Nagpatuloy sa pagkumpas ang munting pas ang magnanakaw, tila may iminumungkahi. Ano? Umuungal ang galit na boses. Gusto mo ipasa ko sa master mo? Nakakainis. Isa akong fragment ng isang Mar-Angel na ancestral artifact. Hindi ko man lang binibigyang pansin ang mga God Lord, lalo na ang isang ancient God. King of Gods, Kabanata 1385. Ika-4 na antas ng Chaos Origin. Ako ay isang fragment ng isang Mar-Angel na ancestral artifact. Hindi ko man lang binibigyang pansin ang mga God Lord, lalo na ang isang ancient God. Ang tinig ng space-time infused ay may bahid ng galit at paghamak. Naramdaman ni Xin Huang at ng iba pa ang kanilang isip na gumugulong. Ang maliit na fragment na ito ay talagang isang ancestral artifact fragment. Hindi katakatakang taglay nito ang gayong makalangit na kapangyarihan. Boom! Ang enerhiya ng oras sa rehiyon kung saan sila matatagpuan ay biglang nadobol sa lakas. Ang Ancient God Thundermount at Ancient God Resplendence ay biglang nanlamig, malamig na pawis na tumutulo mula sa kanilang mga noo. Ang invisible time energy ay nagpapaikot-ikot sa kanilang mga katawan. Arg! Sa isang labanan ng sakit, ang pare sa kanila ay napilitang ibalik ang kanilang orihinal na anyo. Mababawasan nito ang mga lugar na maaaring salakayin. Paano natatangi, nakakainis sa daloy ng oras upang i-twist ang pisikal na espasyo. Ang isang ordinaryong ancient god ay napunit na sana. Iniisip ni Zhao Feng ang kanyang dila. Kung ikukumpara sa kanila, siya at ang maliit na pas ang magnanakaw ay napapailalim sa isang mas matinding pagbaluktot ng panahon. Ang space-time robe. Isang maitim na pilak na robe ang lumitaw sa katawan ni Zhao Feng, na nabalot ng nakakasilaw na silver glow. Ang space-time robe ay isang kayamanan para sa time at space. Ito ay napik ng isang space-time god king at nagkaroon ng malakas na pagtutol sa mga pag-atake ng space-time. Sa pamamagitan ng pagsasama nito sa kanyang Chaos Origin Divine Power, mas madaling malabanan ni Zhao Feng ang time distortion. Ang rank 8 ancient god na ito ay hindi ganoon kadali. Hindi nakakagulat na kinilala siya ng Heaven's Legacy Cat bilang Panginoon nito. Ang fragment ng ancestral artifact ay muling tumingin kay Zhao Feng. Meow. Ang lamad ng liwanag sa paligid ng maliit na pas ang magnanakaw ay tumindi, at sa isang nabuong ekspresyon, ang munting pas ang magnanakaw ay kumaway ng kuko at binasag ang pagbaluktot ng oras. Hindi mo na kailangang magaksaya ng maraming salita.
Ang aking misyon ay bantayan ang aking lahi na ipinagbabawal na lupa. Kahit na bumaba ang isa sa God Eyes ng God Eye era mo, hindi pa rin ako susuko. Ang fragment ng ancestral artifact ay hindi pa rin natinag, ngunit tumagal pa ng ilang sulyap kay Zhao Fang. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay mukhang nalulumbay. Kung makukuha nito ang fragment ng ancestral artifact upang matulungan ang amo nito, gaano kaganda iyon. Gamit ang fragment ng ancestral artifact, ang master nito ay mabilis na magiging isa sa mga big shot sa Land of Gods. Munting pas ang magnanakaw. Humalaklak si Zhao Fang habang hinahaplos niya ang pusa at pinapakalma ito. Ang munting pas ang magnanakaw na madalas matamaan ay nagkaroon din ng mga oras kung saan ito nakaligtaan. Gayunpaman, hindi ito maaaring sisihin. Ang fragment ng ancestral artifact ay may sariling misyon. Noong kumpleto pa ang fragment, ang 8 Great God Eyes ay hindi pa naipanganak. Marahil ay napansin ng fragment ng ancestral artifact na siya ang 9th God Eye, ngunit kahit na iyon ay hindi sapat upang mapasuko ito. Kahit na wala ang fragment ng ancestral artifact, makakarating pa rin ako sa summit. Bukod dito, ang ekspedisyong ito ay kumikita na. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Tumango ang maliit na pas ang magnanakaw at tumigil sa pakikipag-usap sa fragment ng ancestral artifact. Heaven's Legacy Cat, sa dimensyong ito, dapat kang mag-alala tungkol sa iyong sariling kaligtasan. Nararamdaman ko na ang lakas ng mortal mong kalaban. Iniwan ng fragment ng ancestral artifact ang mga huling salitang ito at ipinagpatuloy na hindi pinansin ang grupo. Ang mas kakaiba, ang enerhiya ng oras sa paligid ng grupo ay biglang naglaho. Para sa iba't ibang dahilan, ang fragment ng ancestral artifact ay hindi na laban sa kanila. Ito ay posibleng may kaugnayan kay Zhao Fang at sa maliit na pas ang magnanakaw. Sa harap ng gumuguhong kuta, ang fragment ng ancestral artifact ay pinagsama ang lahat ng lakas ng oras nito at nagsimula ng isang counterattack laban sa hukbo ng moth larvae. Nang hindi kailangang mag-alala tungkol kay Zhao Fang at sa iba pa, ang fragment ay naging mas malakas. Unti-unti, naging mahigpit ang opens iba ng hukbong moth larvae. Samantala, si Zhao Fang at ang iba pa, nang walang pagsugpo sa enerhiya ng oras, ay mabilis na nangalap ng mga mapagkukunan. Kung hinati ng isa ang sinaunang kuta na ito sa silangan, kanluran, timog, at hilaga, kung gayon si Zhao Fang at ang mga miyembro ng Giant God Race ay nangangalap ng mga mapagkukunan mula sa silangan at timog na quadrant. Hindi nila hinawakan ang iba pang dalawang quadrant. Ang moth larvae mother hive ay pangunahing umaatake mula sa kanluran, at para sa hilaga. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumislap ng matinding liwanag. Ang hilaga ay kung saan nagtatago ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Kalahating araw na ang nakalipas, ginagamit ni Zhao Fang ang kanyang Eye of Heaven para sa scouting nang matuklasan niya ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall na nakatago sa Northern Quadrant. Labis na nabahala ang tatlong miyembro ng Giant God Race nang marinig nila ang balita. Wala tayong dapat alalahanin sa kanila sa ngayon. Malamang na nakarating dito ang Ancient Soul Hall kanina, ngunit hindi na tayo ang kanilang pangunahing layunin. Mahinahong pagsusuri ni Zhao Fang. Hindi na kailangang mag-isip tungkol dito ng malalim. Ang layunin ng Ancient Soul Hall ay walang alinlangan na ang fragment ng ancestral artifact. Sa mga tuntunin ng halaga, ang fragment ng ancestral artifact ay tiyak na nasa itaas ng Ancient God Seal. Dahil nakakakuha tayo ng masaganang ani, dapat nating gamitin ang Ancient God Seal para bumalik sa labas ng mundo. Iminungkahi ng Ancient God Resplendence. Ang kanyang paglilinang ay kasalukuyang pinakamahina. Kakapasok pa lang niya sa pinakamataas na rank 8 at ayaw niyang makipagsapalaran. Ibibigay na lang ba natin ang ancestral artifact fragment sa Ancient Soul Hall? Kahit hindi natin makuha, hindi natin hahayaan ang ating mga kaaway na gawin ito. Ang Ancient God Thundermount ay mas hawkish. Hindi nagtagal, umabant siya mula sa pinakamataas na rank 8 hanggang rank 9, na nagpapataas ng kanyang kumpiyansa. Nagsimulang mag-isip si Xin Wuang. Pareho silang may makatwirang argumento. Ang panukala ng Ancient God Resplendence ay mas ligtas at mas konserbatibo at hindi hinihiling sa kanila na ilagay ang kanilang buhay sa panganib, ngunit ang panukala ng Ancient God Thundermount ay direktang itinuro ang panganib.
Kung pinahihintulutan ang Ancient Soul Hall na makuha ang fragment ng Ancestral Artifact, hinding-hindi ito maaabutan ng Giant God Race. Sa kabilang banda, kung ang Giant God Race ay nakakuha ng Ancestral Artifact Fragment, ang sitwasyon ay magiging matatag na pabor sa kanila. Gawin natin ito. Ancient God Resplendence, dalhin ang kalahati ng mga mapagkukunan pabalik sa iyo at makipag-ugnayan sa Patriarch. Mas mabuti kung maaari mong ibalik ang mga reinforcement. Mabilis na nagpasya si Xin Wuang. Sa anumang kaso, ang Ancient God Resplendence ang may pinakamahinang cultivation, kaya limitado ang pagiging epektibo niya rito. Ang natitirang bahagi ng grupo ay mananatili upang obserbahan ang sitwasyon at maghanap ng anumang mga pagkakataon. Sumang-ayon ang lahat sa planong ito, dahil ito ang pinakamaganda sa magkabilang mundo. Swish! Kinuha ni Xin Wuang ang Ancient God Seal at gumamit ng Heaven's Legacy Secret Art. Ang mga kakaibang spatial ripple ay lumitaw sa Ancient God Seal nang magsimula itong mag-link sa dimensyon. Ngunit biglang, bang, buzz. Isang napakalaking spatial pressure ang lumabas sa kung saan, at ang Ancient God Seal ay agad na nag-buzz at lumabo. Ano? Nagulat si Xin Wuang at nahulog siya sa isang nag-iisip na mode. Anong nangyari? Nagulat din ang Ancient God Thundermount at Ancient God Resplendence. Pagkatapos ng lahat, ang Ancient God Seal ang susi kung saan maaaring makapasok at makalabas ang isang tao sa dimensyong ito. Natatakot ako na maaaring mayroong ilang dakilang kapangyarihan sa antas ng isang God Lord sa labas ng mundo na naglatag ng ilang sinaunang hanay ng selyula ng kalawakan. Sa tansya ko, hindi lang ito isang kapangyarihan ng God Lord, at lahat sila ay kailangang maging bihasa sa Heaven's Legacy Secret Arts. Marahan na bam antong hininga si Xin Wuang. Wala nang otres para sa atin. Nagpalitan ng tingin ang grupo, lahat sila ay may tame time na ekspresyon. Hindi nakakagulat na isinantabi ng panig ng Ancient Soul Hall ang pag-agaw sa Ancient God Seal sa ngayon. Anong uri ng lakas ang kailangan upang puwersahang masira ang dimensyong ito? Tanong ni Zhao Fang. Ipinikit ni Xin Wuang ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Sa tulong ng Ancient God Seal, kailangan pa rin ng isang malapit sa God Lord na antas ng lakas. At iyon ay kasama ng Ancient God Seal. Kung ganoon hindi naman masama. Dahil hindi tayo maaaring umatras, lumaban tayo. Malamig at determinado ang mukha ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, sa kanlurang bahagi ng sinaunang kuta, ang hukbo ng moth larvae ay nakikibahagi pa rin sa walang katapusang opens iba habang ang fragment ng ancestral artifact ay nag-iisang nakatuon sa pagtatanggol. Pareho silang nalubog sa isang mahaba at nakakapagod na labanan. Sa hilagang bahagi ng sinaunang kuta, nagtatago ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Sinaliksik na ni Zhao Fang at ng iba pa ang silangan at timog na bahagi ng mga mapagkukunan. Dahil hindi pa kumokilos ang Ancient Soul Hall, babalik din tayo sa ngayon. Si Zhao Fang ay nawala sa kanyang orihinal na posisyon. Ang tanging natitira ay ang space-time robe, kumikinang sa nakakasilaw nitong aura. Sa loob ng space-time robe, agad na inayos ni Zhao Fang ang oras at nagawang makamit ang kahanga-hangang 25 sa isang ratio. Tulad ng inaasahan. Mahinang ungol ni Zhao Fang. Kanina, noong ginamit niya ang kanyang Chaos Origin Divine Power para kontrahin ang time energy ng Ancestral Artifact Fragment, na-absorb niya ang ilan sa time energy, na nagpapataas ng kanyang pangunawa sa time. Kailangang maunawaan ng isa na ang fragment ng Ancestral Artifact na ito ay naglalaman ng time law, at ang time intent na ipinalabas ay tanging ang pinakadalisay. Whoosh! Whoosh! Ipinikit ang kanyang mga mata, naglabas siya ng ilang mapagkukunan ng time sa kanyang harapan. Ang mga mapagkukunan ng oras na ito ay halos lahat ay nasa parehong antas ng Moonlight Sky Bamboo. Pagkatapos, ipinalibot niya ang kanyang Chaos Origin Divine Power at nagsimulang maunawaan ang time intent sa loob ng mga mapagkukunang ito. Kasabay nito, hinati niya ang kanyang isip sa dalawang bahagi. Ang kalahati ay nagpatuloy sa pagsipsip at pag-unawa sa mga mapagkukunan ng oras. Sinubukan ng kabilang bahagi na gamitin ang Chaos Origin Divine Power para makuha ang time essence na nasa loob ng mga mapagkukunang ito. Hindi pa niya sinubukan ang pangalawa.
Ito ay dahil, kapag ang Chaos Heaven Void Origin Technique ay umabot sa ika-4 na antas ay magkakaroon lamang ito ng nakakalamon na katangian. Kung sa bagay, ganoon naman ang normal. Sa kasiya siyang sorpresa ni Zhao Fang, ang pagtatangkang ito ay naging sanhi ng kanyang kakayahang maunawaan ang time intent na tumaas ng mabilis. Sa isang banda, ito ay dahil sinisipsip niya ang pag-unawa sa dalisay na time intent ng fragment ng ancestral artifact. Sa kabilang banda, ito ay dahil sa lumalamon na epekto ng kanyang Chaos Origin Divine Power. Nangangahulugan ang dalawa na nagtutulungan, sa loob lamang ng 2 araw, nagawa ni Zhao Fang na maabot ang tuktok ng level 6 sa time intent. Ang aking time intent ay umabot na sa peak level 6 at ang aking Chaos Origin Divine Power ay bumuti din. Malabo na naramdaman ni Zhao Fang na ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay kalahating hakbang lamang mula sa ika-4 na antas. Ito ay naging sanhi ng lumalamon na epekto ng kanyang Chaos Origin Divine Power upang maging lalong halata, at ito ngayon ay 50% na mas epektibo kaysa dati, unti-unting lumipas ang oras. Habang 25 araw ang lumipas sa space-time robe, 1 araw lang ang lumipas sa labas ng mundo. Sa oras na ito, ang ika-8 divine stage sa katawan ni Zhao Fang ay bago at naglabas ng malawak, engrandi, at lahat-lahat na Chaos Origin Divine Power. Kasabay nito, ang balangkas ng ika-9 na divine stage ay lumitaw sa itaas ng ika-8 divine stage, at ito ay unti-unting nagiging mas solid. Hindi lamang iyon, ngunit ang isang malakas na daloy ng divine power ay umiikot sa namumuong anyo ng ika-9 na divine stage. Ang malinaw na daloy ng divine power na ito ay ang ika-9 na batis ng kapangyarihan na napanatili ni Zhao Fang mula sa 9 na Lotus Jade Life Flower. Ang kasalukuyang ako na gumagamit ng ika-9 na malinaw na daloy ng kapangyarihan ay may 100% pagkakataon na mabuo ang ika-9 na divine stage at maging isang rank 9 ancient god. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Ang kanyang hindi kapanipaniwalang pag-unlad ay hindi lamang dahil kumuha siya ng mga kayamanan tulad ng Jade Nether Spirit Essence Stone at ang 9 Lotus Jade Life Flower, ngunit higit sa lahat dahil sa pagtaas ng antas ng kanyang Chaos Origin Divine Power. At ngayon, naabot na ng Chaos Origin Divine Power ni Zhao Fang ang threshold ng ika-4 na antas. Ang kapangyarihan nito ay na-double na ngayon. Siya ay halos hindi nangangailangan ng anumang pagsisikap upang umabant sa rank 9. Ngunit hindi niya ito ginawa. Pagkatapos ng rank 9 ay ang Godlord level. Para sa rank 9, kailangan kong mag-imbak ng higit pa para matiyak ang pinakamatibay na pundasyon. Si Zhao Fang ay tumitingin pa sa hinaharap. Pagkaraan, muli niyang sinimulan na pasiglahin ang kanyang Chaos Origin Divine Power at maunawaan ang space-time intent. Mula noong sinaunang panahon, lahat ay palaging nagsasabi na ang space at time ay iisa. Ang pangunahing intent ng My Chaos Heaven Void Origin Technique ay space, kaya ano ang mangyayari kung magsasama ako sa time energy? Si Zhao Fang ay may ngiti sa kanyang mukha. Nang ang kanyang Chaos Origin Divine Power ay umabot sa ika-4 na antas, ang kanyang space intent ay pumasok sa level 8. Ito ay dahil, noong naiintindihan ni Zhao Fang ang time intent, ginamit niya ito bilang batayan para iugnay ito sa space intent. Ang pundasyon ng link na ito ay walang iba kundi ang all-encompassing Chaos Heaven Void Origin Technique. Level 8 Space Intent, pinakamataas na level 6 Time Intent, ito ang kasalukuyang level ng space-time intent ni Zhao Fang. Ngunit hindi pa rin nasisiyahan si Zhao Fang. Nagpatuloy siya sa pagsasama ng space at time intent para pinuhin ang kanyang Chaos Origin Divine Power. Sa puntong ito, ang ratio ng oras sa space-time robe ay umabot sa isang kahanga-hangang 30:1. Sa labas ng mundo, malabo na nararamdaman ni Xin Wuang at ng iba pa ang kahanga-hangang pag-alo ng divine power na nagmumula sa space-time robe. Ang Zhao Fang na iyon, mabubuo kaya niya ang kanyang ika-9 na divine stage? Tanong ng Ancient God Thundermount. Naabot lang niya ang rank 8 hindi pa katagal, tapos ngayon naniningil siya sa rank 9. Kahit na magtagumpay siya, nag-aalala ako na ang kanyang pundasyon ay hindi matatag. Bahagyang bumantong hininga si Ancient God Resplendence. Ang dalawang Ancient God ay hindi optimistiko tungkol sa mga pagkakataon ni Zhao Fang na makalusot. King of Gods, Kabanata 1386. Pagpatay sa isang rank 9.
Sa labas ng space-time robe, ang maliit na pass ang magnanakaw ay nagbabantay, hindi umaalis sa paligid nito. Wala itong pakialam sa mga alalahanin ng dalawang ancient god. Hindi na natin kailangang mag-alala tungkol kay Kuya Zhao. Binuksan ni Xin Huang ang kanyang mga mata, lumabas mula sa kanyang paglilinang. Nang walang limitasyon na walang mga mapagkukunan, mas mabilis niyang nabawi ang lakas mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang pulso ng enerhiya ng Lo ay paminsan-minsan ay tumataas mula sa kanyang katawan. 4 na araw ang lumipas sa labas ng mundo. Sa loob ng space-time robe, mahigit 100 araw ang lumipas. Swish! Biglang kumislap ang space-time robe, at pagkatapos ay lumitaw ang nagsusuot nito, isang kabataang pilak ang buhok, na pumuputok sa kanyang katawan. Zhao Feng. Ang iba ay mabilis na ibinaling ang kanilang mga mata kay Zhao Feng. Ang kasalukuyang Zhao Feng ay may walang katapusang malalim na aura, na para bang siya ay isang universo na kayang hawakan ang lahat ng bagay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang nakasisilaw na pilak na kinang, at ang pagtitig sa mga ito ay nagparamdam sa isa na parang ang oras at espasyo ay hindi nagkakasundo. Siya ay ganap na hindi maarap. Anumang divine power o divine sense na lumalapit kay Zhao Feng ay lalamunan ng kakaibang enerhiya sa paligid niya. Nagkatinginan si Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount, kitang-kita ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Brother Zhao, binabati kita sa iyong napakalaking pag-unlad. Si Xin Huang lang ang medyo nakasusukat ng kapangyarihan ni Zhao Feng, at medyo komplikado ang tingin niya sa kanyang mga mata. Brother Zhao, nakapasok ka ba sa rank 9? Hindi naiwasang magtanong ng Ancient God Thundermount. Bagaman hindi ako nakalusot, napakaliit ng pagkakaiba. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Sa round of cultivation na ito, natunaw niya ang lahat ng natamo at naintindihan niya sa kanyang pananatili sa Ancestral Legacy Treasury, at ang kanyang lakas ay tumaas. Anong ibig sabihin niyan? Ang sinaunang God Resplendence at Ancient God Thundermount ay walang ideya kung ano ang kanyang sinasabi. Dahan-daang itinaas ni Zhao Feng ang isang kamay, at ang divine power sa paligid ng kanyang palad ay natabunan ng isang madilim na pilak at maputik na glow. Sa sandaling lumitaw ang maputik na divine power na ito, ang enerhiya ng oras sa nakapalibot na lugar ay nagsimulang makita at mabilis na nawala. Nakakatakot na divine power. Ang 3 miyembro ng Giant God Race, kasama si Xin Huang, ay hindi maiwasang manginig. Naramdaman pa ni Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount ang divine power sa kanilang mga katawan na nagiging magulo at hindi mapakali. Ang lakas ng divine power iyon ay talagang lumampas sa isang karaniwang rank 9 Ancient God. Ang Chaos Origin Divine Power na pinagsama ang Space Intent at Time Intent ay nalampasan na ang kapangyarihan ng orihinal na teknik. Ang pagsugpo sa Time Intent ng dimensyong ito ay may napakaliit na epekto sa akin ngayon. Inalis ni Zhao Feng ang Divine Power at nagbigay ng nasisiyahang ngiti. Swish! Biglang naglaho ang katawan ni Zhao Feng, nag-iwan ng space-time ripple. Ano? Si Xin Huang at ang iba pa ay naiwang dilat ang mga mata at matamlay ang panga. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang kabataang may panaginip na pilak na hangin sa likuran nila. Instant movement. Nagawa niyang gumamit ng instant movement habang nasa ilalim ng matinding pagsupil ng dimensyong ito. Napatulala ang mga miyembro ng Giant God Race. Masyado silang nabigla ni Zhao Feng. Kahit ang pag-advance niya sa rank 9 ay hindi sana nakapagbigay sa kanila ng ganoong pagkabigla. Kailangang mapagtonto ng isa, kahit na ang kalahating hakbang na Godlords ay hindi maaaring gumamit ng instant movement sa dimensyong ito. Brother Zhao, binabti kita sa pag-abot sa bagong level sa space-time intent. Masayang sabi ni Xin Huang. Naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakitang ito mula kay Zhao Feng. Ang aking space intent ay umabot na sa unang yugto ng level 8, ang time intent ko ay nakatutok sa level 7, at sa space-time robe, dapat talaga na wala akong kalaban-laban sa dimensyong ito. Sabi ni Zhao Feng sa kanyang sarili. Ang daang ilang araw ng cultivation at ang transcendent na kapangyarihan ng ika-4 na antas ng Chaos Origin ay nagbigay sa kanyang lakas ng malaking tulong. Ngayon, ang pagkaunawa ni Zhao Feng sa space-time intent ay umabot sa isang bottleneck. Ang karagdagang pag-unawa dito ay walang epekto. Tungkol naman sa paglilinang.
Kalahating hakbang na lang si Zhao Feng mula sa pagpasok sa rank 9. Hanggat handa siya, maaari niyang makuha ang selyadong daloy ng enerhiya at madaling makalusot. Hindi na niya kailangan ang sealed energy na iyon para makalusot, ngunit ang paggawa nito nang wala ito ay mangangailangan ng mas maraming oras. Gayunpaman, upang makabuo ng mas maraming reserba, nagpasya si Zhao Feng na ipagpatuloy ang pagsupil sa kanyang paglilinang. 4 na araw na. Umaatake pa rin ang mga insekto. At ang Ancient Soul Race ay napakatyaga pa rin at nanonood pa rin. Nagsimulang obserbahan ni Zhao Feng ang sitwasyon. Natuklasan niya na ang Ancient Soul Race ay labis na matyaga at tila nangangamba. Ang mga pag-atake ng Locust Moth Mother ay unti-unting bumagal, at ang rate ng pangingitlog ng mga insekto ay bumababa. Bagamat ang matabang silver-black na mga insektong iyon ay nagsusupply ng walang katapusang stream ng resources sa moth larvae mother hive, kinakain pa rin ng mother insect ang kanyang soul energy. Hihihi, mga munting insekto, matatalo ka na naman. Muling umalangaw-ngaw ang tinig ng space-time infused, may bahid ng tagumpay, ngunit pagod din. Pagkatapos ng isa pang 2 araw, unti-unting huminto ang opens iba ng moth larvae mother hive na parang nagpapahinga. Gayunpaman, ang mga insektong pilak itim ay patuloy na nagdadala ng mga supply. Ang inang locust moth ay tila hindi pa tuluyang sumuko. Ngunit may isang bagay na tiyak. Ang magkabilang panig ay medyo pagod at kailangan na magpahinga. Sa hilagang bahagi ng kuta. Ang oras na ngayon. Pwede na tayong magsimula. Binuksan ni Yu Heng ang kanyang mga mata. Sa ilang mga punto, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa tuktok ng rank 9. Kahanga-hanga. Ang 3 half-step na godlords at ang 2 pang ancient god ay nagkiskas ng kanilang mga kamay sa pananabik. Kung titingnang mabuti, malalaman ng isa na ang pinakamahina sa grupong ito ay isang rank 9 ancient god. Habang ang mga miyembro ng giant god race ay lumalakas sa mahiwagang dimensyong ito, gayon din ang kanilang mga kaaway. Ano ang gagawin natin sa mga miyembro ng giant god race? Yung mga bastos, malamang gusto din nila ang fragment ng ancestral artifact, o kung hindi, bakit sila maglalakas loob na manatili? Ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay nagngangalit sa layuning pumatay. Ito ay talagang medyo mahirap. Kumunot ang noo ni Yu Heng at mariing sinabi. Alagaan muna natin sila. Patayin man lang si Xin Wuang para bigyan sila ng matinding suntok at maiwasan nilang maapektuhan ang plano natin. Ang kanilang pangunahing plano ay kunin ang fragment ng ancestral artifact. Kung wala sa malapit ang mga miyembro ng Giant God Race, maaaring hindi nagpasya si Yu Heng na kumilos laban sa kanila, ngunit dahil nasa malapit ang mga miyembro ng Giant God Race, natural na kailangan silang alagaan. Whoosh! 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 Ang party ng 6, lahat sila ay nasa rank 9 o mas mataas, ay nagsimulang magtrabaho sa paligid ng sinaunang fortress patungo sa Giant God Race Party. Sa silangang bahagi ng sinaunang kuta, Ancient Soul Hall. Darating sila. Nasa likod ni Zhao Feng ang kanyang mga kamay, isang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Parehong napangiti si Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount sa gulat. Sa kanilang mga pag-aaway, karamihan ay ang Giant God Race na nasa likurang paa, at ngayon, ang 3 half-step na God Lords of Ancient Soul Hall ay nagsama-sama. Ang kanilang panig ay walang iba kundi ang mga elite, na nagpahirap sa kanilang lakas na tansyahin. Ang ibig mong sabihin. Nakita ni Xin Wuang na si Zhao Feng ay hindi nababagabag at nagtanong. Laban tayo pansamantala. Mahigpit na sinabi ni Zhao Feng. May isang tao sa grupong ito na hindi ko makita. Sige. Hindi inaasahang sumang-ayon si Xin Wuang nang hindi nag-iisip. Ang Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount, sa kabilang banda, ay may mga mukha na puno ng pag-aalala. Ito ay 3 half-step na God Lords na pinag-uusapan nila. Lord Wuang, paano ka makakasali sa baliw na ito sa kanyang kabaliwan? Hindi nila naintindihan kung bakit naniniwala si Zhao Feng na kaya niyang hamanin ang 3 half-step na God Lords at maging kalmado pa rin tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Pangunahing sinisikap ni Zhao Feng na siyasatin sila. Nang matanggap nila ang mensahe ni Xin Wuang, kumalma sila pabalik. And sa sandaling ito, ilang makapangyarihang aura ang lumalapit mula sa malayo. Ha ha ha.
Itong mga bandidong Giant God Race ay talagang naglakas loob na labanan tayo. Ganyan dapat. Sa bilis, madaling manalo ang ating Ancient Soul Hall. Kahit tumakbo ay walang silbi. Ang tatlong half-step na God Lords, JLC, Ice Jade, at Destruction Flow, ang nanguna sa pagsingil. Sa likod ng trio ay ang dalawang rank 9 Ancient Gods, isa na rito ang Array Master Ancient God Muyu. Sa pinakalikod ay si Yuheng. Si Yuheng ang inatas ang dalhin sa likuran. Kumunot ang kanyang noo habang bumubulong. Kapag iba ang nangyayari kaysa sa inaasahan, may nangyayaring hindi ka panipaniwala. Ayon sa orihinal na plano, dapat na sinubukan ng mga miyembro ng Giant God Race na iwasan tayo. Hindi siya lumalapit. Malinaw na nakita ni Zhao Feng si Yuheng sa pinakalikod kasama ang kanyang God Spiritual Eye. Ang tanging taong hindi niya makita sa Ancient Soul Hall Party ay ang misteryosong kabataang iyon. Patayin. Ang tatlong half-step na God Lords ay umabant. Thousand-Berg Ice Domain. Ang Ancient God Ice Jade ay sumabog sa nakasisilaw at nakakapanghinayang liwanag, ang kanyang mga mata ay kalahating nakapikit habang winawagayway ang kanyang mga kamay ng Jade sa hangin. Habang ang yelo ay pumulupot sa kanyang matikas na katawan, ang isang tao ay maaaring makaramdam ng mahinang alon ng isang ice law. Makalipas ang isang segundo, isang lugar na may radius na 1,000 li ang na-freeze na solid ng mga ilog ng nagyayelong yelo. Sa ilalim ng malakas na pagsugpo ng oras sa lugar na ito, ang 1,000 li ay isang hindi maisip na malayong distansya. Pero hindi pa rin tapos. Ang pagyayelo ng lupain ay pasimula lamang para sa lihim na sining na ito. Bang! 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 Ang lupa ay umindayog habang ang mga iceberg na may taas na 10,000 talampakan ay tumaas mula sa lupa, na lumikha ng isang iceberg domain. O hindi. Ang mga miyembro ng Giant God Race ay napapaligiran ng mga nagyayelong iceberg na ito. Ang mga iceberg na ito ay tila nakaugnay sa bawat isa, na lumilikha ng kakaibang hanay na naglalabas ng nagyayelong lamig sa buong mundo. Agad, naramdaman ng tatlong miyembro ng Giant God Race na medyo nabawasan ang kanilang bilis, bloodline, divine power, at lahat ng iba pang uri ng lakas. Napilitan si Ancient God Resplendence at Ancient God Thundermount na i-activate ang kanilang mga bloodline at kumuha ng anyo ng Giant Gods para pigilan ang lamig sa pagsalakay sa kanilang mga katawan. Noon pa man, 60 hanggang 70% lang ng normal ang kanilang bilis. Hihihi, nahuli ang mga taong ito sa loob ng Thousand-Berg Ice Domain ko. Nakulong na silang mga hayop ngayon. Humajijek si Ancient God Ice Jade. Ang ganitong malawak at bukas na lugar ay perpekto para sa malakihang domain secret art na ito. Sa tatlong half-step na God Lords, siya ang pinakamalakas, at ang una niyang aksyon ay ang bitag sa mga miyembro ng Giant God Race. Siya ang may pananagutan sa paligid at pag-trap, at pagkatapos ay sasalakayin ang dalawa pang kalahating hakbang na God Lords. Swish! Ang unang sumugod mula sa Giant God Race side ay si Zhao Feng. Nakasuot siya ng spacetime robe at pumipintig ng spacetime ripples habang sinisingil niya ang tatlong half-step na God Lords. Talagang hindi takot sa kamatayan ang brat na ito. Ang Ancient God JLC ay nanunuya. Ang iba pang kalahating hakbang na God Lords ay bahagyang ngumiti din. Ngunit mabilis silang hindi ngumiti. Gaano kabilis. Napakalakas ng spacetime ripples. Kahit na ang time intent ng dimensyong ito ay hindi siya kayang pigilan. Mas bumilis pa si Zhao Feng, at makalipas ang ilang sandali, lumipad na siya sa pagitan ng tatlong half-step na God Lords at patungo sa dalawang rank 9 Ancient Gods sa likod nila. Pumunta ka. Ikinaway ng Ancient God JLC ang kanyang kamay habang siya ay espiritual na umuungol. Isang napakalaking crocodile soul beast ang bumangga kay Zhao Feng. Kahit gaano kakabilis, maiiwasan mo ba ang pag-atake ng kaluluwa? Ang mukha ng Ancient God JLC ay puno ng kumpiyansa. Ang mga pag-atake ng kaluluwa ay karaniwang maaaring baliwalain ang mga pisikal na hadlang. Bukod dito, ang Soul Beast ay pinalaki ng Ancient Soul Race, at maaari nitong habulin ang isang kaaway sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang kaluluwa. Swish! Ang Crocodile Soul Beast ay sumugod sa walang laman na hangin, tumama lamang ng ilang spacetime ripples. Si Zhao Feng ay nawala. Instant movement. Paano?
Ang tatlong half-step na Godlords ay namutla, lahat sila ay sumigaw sa alarma. Mag-ingat. Ngunit huli na ang kanilang babala. Arg! Isang sigaw ang nagmula sa isa sa rank 9 ancient gods sa likuran. Isang kabataang may mapangarapan na pilak na buhok ang nag-abot ng kanyang kamay, nagpadala ng isang baluktot na masa ng maitim na pilak at maputik na divine power sa kanyang katawan. Buzz! Ang enerhiya ng Twisted Chaos Origin ay nagsimulang lumunin ang kanyang katawan at kaluluwa, unti-unti. Hindi. Ang rank 9 ancient god ay gustong makipagpunyagi, ngunit ang lahat ng divine power sa kanyang katawan ay nasa kaguluhan at hindi maipaliwanag na naglalaho. Ang kanyang katawan at isip ay lahat ay pinabagal at hinihila ng hindi nakikitang enerhiya na ito, na nag-aalis sa kanya ng anumang kakayahang lumaban.